Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Buknoy. 30 taong gulang na po ako ngayon. Pansamantalang nandito ako sa isang maliit na paupahan sa likod ng palengke sa Naga City. Ang karanasan na ibahagi ko ay tungkol sa kung ano ang nangyari noong nakaraang taon sa aming baryo sa labas ng Naga. Hindi ko ito kinakwento ng madalas, Kuya Jun, at hanggang ngayon kapag naalala ko, nanginginig pa rin ako. Hindi ito kwentong gawa-gawa lang, ito ang totoong kwento at sana ay maniwala ang tagapakinig nyo. Nagsimula ang lahat noong Marso ng nakaraang taon, Kuya Jun. Tag-init noon. Ang init na parang laging may usok sa hangin kapag tanghaling tapat. Ang baryo namin ay tahimik. Nasa paanan ng bundok, Kuya Jun. Malayo sa sentro ng lungsod. Halos magkakilala kaming lahat doon. May isang matandang babae na nakatira sa dulo ng kalsada, malapit sa lumang sementeryo. Ang pangalan niya ay si Aling Celia. Tahimik lang siya, Kuya Jun. Hindi madalas lumabas ng bahay. Ang alam lang namin, mayroon siyang anak na lalaki, mga 11 taong gulang, na laging naglalaro sa labas. Tawagin niyo lang po sa pangalan nga si Toto. Mabait na bata, Kuya Jun. Laging nakangiti. Laging bumabati kapag may dumadaan. Sa aming lugar, may mga kwento tungkol kay Aling Celia. May mga nagsasabing matagal na siyang nakatira doon. Mas matanda pa kaysa sinasabi niya. May mga bulong-bulungan na siya ay hindi normal na tao. Pero walang pumapatunay, Kuya Jun. At dahil hindi naman siya nakikialam sa iba, hinahayaan na lang namin siya. Hindi naman kami masama sa kanya. Tinatrato lang namin siya na parang sinumang matanda. Hanggang sa isang gabi noon, Kuya Jun. Iyon ay Biyernes. Umuwi ako galing sa trabaho. Mga alas 7 na ng gabi noon. Pagkatapos kumain, lumabas muna ako, Kuya Jun, para kumuha ng tubig sa gripo sa labas. Narinig ko ang tawanan at sigawan ng mga lalaki sa kanto. Sila yung 3 lalaking galing sa bayan. Laging lasing, o tawagin nyo na lang na lasingero. Itong 3 ito ay laging naghahanap ng gulo. Si Kiko, si Berto, at si Mando. Kilala sila sa pagiging magaspang, walang galang. Madalas silang umiinom hanggang madaling araw sa tapat ng tindahan ni Aling Mela. Noong gabing iyon, Kuya Jun, mas maingay sila kaysa karaniwan. Hindi ko na pinansin at pumasok ako sa bahay at natulog. Mga alas 2 ng madaling araw, nagising ako. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa biglang katahimikan. Yung dati ay may tawanan at sigawan, biglang nawala, Kuya Jun. Parang huminto ang lahat. Nakarinig ako ng mahinang iyak, Kuya Jun, parang bata. Tapos isang malakas na sigaw ng isang lalaki. Isang sigaw na puno ng takot at sakit. Tapos tahimik na ulit. Gusto ko sanang lumabas ng gabing iyon, pero may naramdaman ako na parang mabigat na presensya sa labas. Parang may nakatingin sa bintana ko. Nanatili na lang ako sa kama ko, nakahawak ng mahigpit sa kumot ko, Kuya Jun, hanggang sa sumikat ng araw. Kinabukasan noon, Kuya Jun, nalaman namin ang lahat. Natagpuan si Toto sa gilid ng kalsada, malapit sa tindahan. Wala ng buhay, Kuya Jun. Ayon sa mga nakakita, may mga pasasya sa buong katawan at parang sinasaktan siya ng sobrang lakas. Ang 3 lalaking iyon, si Kiko, Berto at Mando, ang huli niyang kasama. Sinabi nila sa pulisya na naglalaro daw sila sa bata, tinutukso, at nang umiyak ang bata, itunulak daw nila ito ng malakas. Nahulog si Toto at tumama ang ulo sa bato. Sabi nila, aksidente lang daw ang nangyari. Pero alam ng buong baryo na hindi yun totoo. Sobra ang ginawa nila sa bata, Kuya Jun. Dinala ng mga pulis sa kulungan ang 3. Pero pagkalipas ng 2 linggo ay nakalaya rin sila dahil sa piyansa na rin. Mayaman ang pamilya nila, Kuya Jun. Walang may nagawa ang mga tao. Walang gustong makialam.
Nakita ko si Aling Celia noong araw ng libing ng anak niya. Hindi siya umiyak, Kuya Jun. Tahimik lang siyang nakatayo sa gilid ng kabaong. Nakatingin lang sa loob. Ang mukha niya ay walang emosyon. Pero ang mga mata niya, Kuya Jun, ay puno ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Hindi galit lang. Ito ay isang malalim, matandang galit na parang hindi matatapos. Lumapit ako para mag-alay ng pagkikiramay, Kuya Jun. Tumingin siya sa akin at sinabi ng mahina pero malinaw, "Hindi ito matatapos dito. Ang utang ay babayaran." Pagkatapos ng libing, Kuya Jun, hindi na lumabas si Aling Celia. Ang bahay niya ay naging tahimik. Walang ilaw sa gabi, walang usok mula sa pugon. Akala namin ay lumayas na siya o namatay na rin. Pero hindi, Kuya Jun. Magsisimula na ang tunay na pangyayari. Isang linggo matapos ang libing, unang biktima ay si Kiko. Nangyari ito ng gabi, mga alas 11. Nakaupo siya sa balkonahin ng bahay nila. Umiinom pa rin ng mag-isa. Walang ibang tao sa labas, Kuya Jun, dahil umuulan ng mahina. Ang kapatid niya na nasa loob ng bahay ang nakapagsabi. Bigla daw tumahimik si Kiko. Tumingin siya sa kalsada na sobrang dilim. Tinanong ng kapatid niya kung sino ang nandoon. Hindi siya sumagot, Kuya Jun. Tumayo lang si Kiko na parang na-hypnotize at handahang lumabas ng gate. Nang sumunod na tingnan ng kapatid niya, wala na siya, Kuya Jun. Kinabukasan, natagpuan ang katawan ni Kiko sa paanan ng bundok malapit sa lumang sementeryo. Wala siyang sugat sa labas, pero ang mukha niya ay nakanganga ng malaki. Parang nakakita siya ng bagay na hindi kayang tanggapin ng isip ng tao. Sabi ng ilan, namatay siya sa takot. Iyon din ang sabi ng mga doktor. Walang dahilan ng pagkamatay na nakita, puro takot lang. Nagkagulo ang buong baryo ng pangyayaring iyon, Kuya Jun. Ang dalawang natitirang lalaki, si Berto at si Mando, ay nagsimula ng matakot. Laging magkasama, laging may dalang itak, at hindi na lumalabas kapag gabi. Sinabi nila sa lahat na may nakikita silang anino sa gilid ng bahay nila. Laging nakatingin, laging naghihintay. Sinubukan nilang lumayo, Kuya Jun. Umalis sila ng bahay at tumuloy sa kamag-anak sa kabilang bayan. Pero pagkalipas ng 2 araw, bumalik silang dalawa. Sabi nila, kahit saan sila pumunta, nandun pa rin ang pakiramdam na may sumusunod. Hindi sila makatakas, sabi nila. Pangalawa ay si Berto. Nangyari ito noong gabing umuulan ng malakas. Kulog at kidlat ang nasa paligid. Nasa loob siya ng bahay. Nakasarado ang lahat ng pinto at bintana niya. May dalang kandila at itak si Berto. Ayon sa asawa niya, biglang may narinig silang tunog mula sa loob ng bahay. Hindi katok o anuman, kundi parang mabigat na hakbang, mabagal, malakas. Parang ang sahig ay lumubog sa bawat hakbang. Tinanong ni Berto kung sino ang nandoon. Walang sumagot, Kuya Jun, pero narinig nila ang tunog na huminto sa tapat ng kwarto nila. Dahan-dahang bumukas ang pinto, Kuya Jun. Wala namang hangin, walang tao, pero bumukas ito ng dahan-dahan. At doon nakita ni Berto ang kung ano ang nandoon. Hindi nakita ng asawa niya ng malinaw, pero nakita niya ang isang malaking anino. Mas matangkad kaysa normal na tao. At ang hangin sa loob ng bahay ay naging napakalamig na parang nasa gitna ng taglamig. Sumigaw si Berto, Kuya Jun, sabi ng asawa niya. Isang sigaw na parang pinipiga ang lalamunan. Nang sinindihan nila ang ilaw, wala na ang anino, pero si Berto ay nakahiga sa sahig, nanginginig, at ang mga mata niya ay nakatingin sa kisame na parang may nakikita pa rin. Hindi na siya nakapagsalita nun, Kuya Jun. Namatay siya makalipas ang ilang oras. Habang nasa daan patungo sa ospital, walang sakit, walang sugat, ganoon lang siya nawala, Kuya Jun. Ang naiwan na lang sa kanilang tatlo ay si Mando na lang.
Nawala na ang pagiging matapang niya. Nagmakaawa siya sa mga tao. Sinabi niya sa amin ang buong katotohanan na sila ang pumatay kay Toto, na pinagtulungan nila ang bata, na hindi aksidente ang lahat. Sinabi niya na alam niyang darating na rin ang kanyang oras at alam niyang walang makakatulong sa kanya. Nung huling gabi, Kuya Jun, nandoon ako, nasa labas ng bahay ni Mando kasama ang ilang kapitbahay. Gusto naming makita kung ano ang mangyayari. Takot kami, pero gusto rin naming malaman ang totoo. Mga alas 11 ng gabi, Kuya Jun, tahimik ang lahat. Biglang may narinig kaming tunog mula sa dulo ng kalsada. Isang mabigat na hakbang, dahan-dahan, papalapit. At habang papalapit, nakita namin siya, si Aling Celia, Kuya Jun. Pero hindi na siya ang Aling Celia na kilala namin. Tumayo siya ng higit sa 7 talampakan ng taas. Ang katawan niya ay parang lumalaki, lumawak. Ang balat niya ay naging maitim at kulubot na parang matagal nang nakatago sa ilalim ng lupa. Ang mga mata niya, Kuya Jun, ay nagliliyab ng mapulang ilaw. Hindi na siya mukhang tao. Ito ay isang bagay na matagal nang naghihintay ng pagkakataon. Isang aswang na nagising dahil sa matinding galit at paghihinagpis. Hindi siya tumakbo, Kuya Jun. Hindi siya sumigaw. Naglakad lang siya ng dahan-dahan, diretsong papunta sa bahay ni Mando. Walang sino man sa amin ang nakagalaw. Parang nakadikit ang mga paa namin sa lupa. Hindi kami makahinga nun, Kuya Jun. Hindi kami makatingin sa ibang direksyon. Parang na-hypnotize kami o ano bang paliwanag doon. Nang makarating siya sa pinto ni Mando, hindi niya ito kinatok. Hindi niya ito binasag. Tumingin lang siya sa pinto at dandahang bumukas ito. Parang natatakot ang kahoy na harangin siya, Kuya Jun. Narinig namin ang sigaw ni Mando mula sa loob. Isang sigaw na puno ng pinakamalalim na takot na parang maririnig mo sa buong buhay mo. Pagkatapos, tahimik ulit. Ilang sandali pa, Kuya Jun, lumabas siya. Ang katawan niya ay unti-unting bumabalik sa dating laki. Ang mga mata niya ay nawawala ang gislap. Tumingin siya sa amin, hindi nang may galit, kundi nang may kalungkutan. Parang ang lahat ng lakas niya ay nawala na sa kanya. Dumaan siya sa harap namin, Kuya Jun, at nakita ko ang mukha niya. Siya pa rin si Aling Celia, pero parang luma na ang kanyang kaluluwa. Pumunta siya sa sementeryo sa puntod ng anak niya. Doon siya natagpuan kinabukasan, nakaupo sa tabi ng puntod, wala ng buhay. Sa kanyang kamay ay may hawak na lumang larawan ni Toto. Ang mukha niya ay payapa na, parang natapos na ang kanyang misyon. Parang nakapagpaalam na siya sa anak niya, Kuya Jun. Pagkatapos noon, inilibing namin siya sa tabi ni Toto. Walang nagsalita ng masama tungkol sa kanya. Alam ng lahat na ginawa lang niya ang kailangang gawin. Ang batang walang kalaban-laban ay pinagtanggol ng kanyang ina. Kahit na ang paraan nito ay hindi para sa tao. Hanggang ngayon, Kuya Jun, kapag dumadaan ako sa lumang bahay ni Aling Celia, tumitigil ako sandali. Hindi ako natatakot sa kanya. Natatakot ako sa kung ano ang ginagawa ng mga tao para itulak sa kanyang kalagayan. Natatakot ako sa kung gaano kalalim ang pagmamahal ng isang ina na handang gawin ang kahit ano, kahit na ibalik ang kanyang tunay na anyo, at kahit na ibigay ang sariling buhay nito para sa kanyang anak. Simula noon, Kuya Jun, ay wala nang nangyari. Tahimik na ulit ang baryo. Pero minsan, kapag gabi na at tahimik ang paligid, parang nakakarinig pa rin ako ng dahan-dahang hakbang. At alam ko na hindi ito masama. Ito ay ang paalala na ang lahat ng ginagawa natin, mabuti man o masama, ay laging may kapalit. At ang pagmamahal ng isang ina ay hindi matitigil. Kahit na ang kamatayan, kahit na ang pagiging halimaw. Iyon ang kwento ko, Kuya Jun, na nangyari sa aking buhay. Hindi ko alam kung maniniwala kayo,
pero totoo ito. At sana huwag na nating hayaang mangyari ulit ang ganito sa iba dahil hindi natin alam kung sino ang katabi natin at kung ano ang kayang gawin ng isang tao kapag inalisan mo ng lahat ng mahalaga para sa kanya. Mga kaibigan, kung kayo ay mayroong kwento, wag nang mag-atubiling ibahagi ito sa ating channel at bibigyan natin yan ng narration para maibahagi rin sa mga taong mahilig sa ganito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na to. Paki-share na rin sa inyong mga kaibigan para malaman din nila ang mga kwento tungkol dito sa mga horror story mga kaibigan. Yun lang ang kwento natin ngayon. Ipinadala ni Buknoy mga kaibigan.